church, hear the word of the Lord. As he drew near to Jericho, a blind man was sitting by the roadside begging. And hearing a crowd going by, he inquired what this meant. They told him, Jesus of Nazareth is passing by. And he cried out, Jesus, Son of David, have mercy on me. And those who were in front rebuked him, telling him to be silent. But he cried out all the more, Son of David, have mercy on me. And Jesus stopped and commanded him to be brought to him. And when he came near, he asked him, What do you want me to do for you? He said, Lord, let me recover my sight. And Jesus said to him, Recover your sight. Your faith has made you well. And immediately he recovered his sight and followed him, glorifying God. And all the people, when they saw it, gave praise to God. Church, this is the word of the Lord. Amen. Sige po, makakaupo po tayo. I don't know about you, pero ako po, isa po sa kinatatakutan ko. I don't mean to scare, especially sa mga old people, of course, na darating ang panahon, possible na hindi na po tayo makakakita because of masyadong mahina na po yung paningin natin. Isa po sa kinatatakutan ko yun dahil of my love for reading. I really enjoy reading, that even throughout the day, buhay na buhay po ako dun. And imagine, pag nawala po yung sight ko, paano ko po ako makakapagbasa? The enjoyment of reading and what I am reading, yun po yun. Some of you probably know si J.I. Packer. Yeah, so nangyari po sa kanya yun. Ako nga po, yung iba naghahangad na pag tumanda ako, ang gusto kong gawin, of course, yung mga nag-work sa corporate, hindi na magre-retire ako, and then magmi-mission ako. So-called parang gagawin niya yung gusto niyang gawin sa dulo. Pero ako, if I will retire, if there will be such a thing, gusto kong di na ako mag-serve sa ministry, magbabasa na lang ako every day. So as if I'm just in my cube na parang don't disturb me. Anyway, and read all the books that I have. Pero imagine, kung hindi naman po ako makakakita, may kaparaanan pa rin eh. May audiobooks na po ngayon. Pakikinggan nyo na lang. Paano kung nawala din yun, di ba? Pero anyway, isa pong surely na nakakatakot for me ay hindi na ako makakita. I cannot see my wife every day, my kids, kung sino man. The beauty of creation. Sabi lang na pag nawala na daw yung mundo, yung paningin ng isang tao, halos he is almost half dead. Because he's not enjoying the sight, the gift of sight. Right? So, kaya sa lahat ng pagkakataon, gusto ko pong samantalahin na habang malakas pa ako, I will really read. I will really read ng maraming libro hanggat kaya ko. That's my pleasure. Pero the question that we want to ask, pero paano kaya kung ikaw ay wala ng kakayanang makakita, at the same time, wala na ring mag-aalaga sa'yo? I don't mean to scare again, pero the reality na paano ka, ibig sabihin, kung independent, you have to live on your own, you have to have a source of income, meaning kailangan mo magtrabaho, pero hindi ka nakakita, you're considered as disabled, at hindi mo na normal na magagawa yung pang sarili mong gawain, that you are dependent on other people,
That is a tragic situation sa buhay ng isang tao, hindi nakakakita at wala ring makakatulong sa kanya. Ano po yung tendency? So paano, ang tendency po nun, you will be forced to beg at some point. And kung merong magbibigay sa'yo, thank the Lord. Thank you, Lord. Imagine the situation. Imagine this situation. Paano kung alam mong, in your understanding, merong pag-asa. At yung pag-asang yon ay yung kapangyarihan ni Jesucristo na ikaw ay makakita. At pag ikaw ay nakakita, makakapagtrabaho ka na after all, you do not have to beg, matatransform yung buhay mo. Gusto mong samantalahin na habang ikaw ay nakakakita, gamitin mo yung sight na yon sa magandang kaparaanan. And the only chance for you ay mapansin ka ni Jesus. Marinig ka rin. Paano kung alam mong si Jesus lang ang tanging paraan para mabago ang kondisyon mo sa buhay at ikaw ay nasa kanyang presensya? Ang tanong, tatawag ka ba sa kanya? Hindi ka ba mahihiya at talagang hihingi ka ng tulong? Or, hindi, ganito na ako habang buhay. I'll just let Jesus pass. Tomorrow, I'll just beg again. Are you going to waste that moment or privilege na mabago yung buhay mo? Not merely about makakita. That's why ipinamalas sa ating teksto ang mahalagang elemento para tayo ay ganap na makakita. What is that element for us to be able to see? That's why we have entitled our sermon, base sa ating teksto, Faith to See. Faith to see. Ang sentral na mensahe nito ay, saving faith sees the need for Jesus as the Messiah that cries out for mercy, that's the action, leading to a full life of worship and obedience. I hope I'm correct in this statement, constructively kung paano na iayos. We're talking about not just faith, yung naniniwala ka lang, nagtitiwala ka, pero yung talagang pananampalataya na alam mong yun lang, tanging si Jesus lang ang talagang makakapagligtas sa'yo. That's the saving faith. Again, saving faith sees the need. Alam mong kailangan mo si Jesus. At yung si Jesus na alam mong siya ang Mesiyas na itinalaga ng Diyos na tagapagligtas, at yung ganong kaunawaan ay nagdudulot sa iyo ng pagtawag ng awa, leading to a full life of worship and obedience. Once you are able to receive the mercy, it should result to a full life of worship and obedience. Nagpapasalamat ka sa ginawa ng Diyos, kinahabagan ka niya, buong buhay mo ay pagsamba at pagtitiwala sa tawag niya, yung pagsunod na parte. That is saving faith. At least in our text. Sa Tagalog, ang nagliligtas na pananampalataya ay nakikita ang pangangailangan para kay Jesus bilang ang Mesiyas, wala nang iba, ang Mesiyas na sumisigaw para sa awa na humahantong sa isang buong buhay ng pagsamba at pagsunod. Tatlong katangian ang pinapakita nito sa teksto. There are at least three kinds or probably pictures ng faith dito sa teksto. I called first, verse 35 to 39, loud faith. Yung tipong papansin, talagang catching attention yung pananampalatayang yun. Verses 40 to 42, I called it bold faith. Yeah, walang hiya, no? Walang no shame at all.
And third, verse 43 last verse, glorifying faith. Yung talagang nagluluwalhati ng pananampalataya. That's how we can describe ito pong mga happenings dito. Right? Looking in the whole text natin, sa pagtungo nila Jesus, kasama ang kanyang mga disipulo, papalapit sa Jerusalem. Remember, ito po yung narrative. They are nearing Jerusalem. Sunod na pinahayag sa ating teksto, sa kabuuan nito, ay ang kahalagahan ng pananampalataya bilang mahalagang elemento sa kaligtasan. Binibigyang larawan patuloy ni Lucas sa salaysay ang mga mensaheng pinahayag ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang mga engkwentro sa mga individual na hindi pinapahalagahan sa lipunan. Okay, what I'm trying to say is, go back a bit doon sa mga nadaanan natin. Yung mga mensahe patungkol sa pananampalataya, mensahe na kailangan mong iwanan, self-forgetfulness, renunciation, repentance, and everything. Hindi ka makakapasok if you will not submit yourself, surrender yourself. Look, dito po sa atin pong mga sunod na narrative. Like this blind man, nagtiwala siya sa Mesiyas, at dahil doon, siya po ay pinakinggan ng Diyos. Siya ay, sabi niya, have mercy on me. Hindi siya nagmalaki. Katulad ng mga Pharisee, in the temple, yung rich ruler na nagmamalaki, the opposite, binibigyan tayong larawan ni Lucas in actual sa mga kwento ng individual na kung saan sila ay hindi pinapansin sa lipunan. Those beggars, hindi po sila pinapansin. Next narrative, next week, sino po yung character na pag-aaralan natin? Zacchaeus. The tax collectors even, hindi po sila pinapansin sa society. Pero si Jesus, hindi siya dumadaan at aksidente, andyan ka pala, sige pagagalingin kita. Lumalabas, at least in his initiative, mukhang dumaan po siya doon para sa taong yon. Kay Zacchaeus, I will come to your house. Hindi siya aksidente, sige na nga, punta ako sa bahay niyo kasi gusto mo eh. God is may intentionality po dito. That's the picture. Whatever we have learned na sinabi ni Jesus, pagdating dito sa narrative, sa sumusunod, nagkakaroon ng larawan yung mensahe through these stories. Sa ating teksto, ipinamalas ng unang nakaengkwentro ni Jesus ang klase ng pananampalataya na tunay na nagliligtas. Ayan. Una po, loud faith, verses 35 to 39. Sabi po una sa verse 35, as he, Jesus, drew near to Jericho, a blind man was sitting by the roadside begging. Okay, those words, every part of it is important para makita natin yung sinasabi. Binanggit po yung place ng Jericho. Kung maalala po ninyo, in the crossing of the Israelites to Canaan, ano po yung unang place? Jericho. And then sinira po nila yung walls of Jericho. So this is like near to Jerusalem. Jericho, ang place na ito ay sinasabing masaganang lugar. This is a prosperous place na may magandang klima din daw po. Imagine that. At kasi po sa Near East, na lugar ng mga Israel, surrounding nation, hindi po maganda yung klima. Pero at some part, sa ibang parte nito, may magandang place pala na maayos yung klima. So ito po yung Jericho. Pag maayos po yung klima, maayos din yung agriculture. Maayos yung farming. That's why, kung maayos yung harvest, maayos yung kita. Prosperous yung place.
maayos yung magandang klima, maraming mga mayayamang pari din daw po sa Jericho. Okay? Yun yung alam sa kultura nila. Mayayamang pare na kung saan, kung meron pong mga taong kapos sa kanila, nabibigyan daw po ng mga taong ito. That's why, in this story, the blind man, disabled, not able to live on his own, dependent on others na magbibigay sa kanya, somehow they are blessed sa place ng Jericho. Kasi yung mga pare na mayayaman, binibigyan daw po sila. Kahit papano, maayos po itong blind man na ito. Ayan po yung magandang picture sa Jericho. Kalimitan sa mga taong bulag, pati na mga baldadong tao, disabled, na walang kakayanang magtrabaho, ay nabubuhay lamang sa pamamagitan ng panlilimos. Right? Nakalimitang sila ay nasa mataong lugar. So they will not stay dun sa mga place na of course wala namang dumadaan. So fitting dito po sa sinabi ni Luke, sa description niya, nandito po yung blind man. Because this is the spot na kung saan makakakuha po siya ng tulong. Sunod na nangyari, verses 36 to 38, let's read. And hearing a crowd, okay, bulag po siya, narinig niya, going by, may crowd, he inquired what this meant. They told him, Jesus of Nazareth is passing by. And he cried out, Jesus, Son of David, have mercy on me. So lumalabas na nagkakaroon ng kaganapan. Of course, yung mga hindi po nakakakita, somehow may sense po sila na alam din po nila yung nangyayari. Or hindi exactly, pero alam nilang may something. At sinabi nga daw po na si Jesus daw po ay nagdaraan. Ano yung pagkabanggit kay Jesus? Jesus of Nazareth. And then in our Bible study na sasabi ko po na yung Nazareth is like the Tondo in their time. So imagine a Savior coming from Nazareth. Sabi nga po sino po nagsabi nun? Si Philip? I don't know. So, Nathaniel, thank you. Thank you, brother. So, nang malaman niya ito, siya ay sumigaw at tinawag si Jesus na hindi Jesus of Nazareth. Jesus, Son of David, have mercy on me. And the title, Son of David, throughout the Old Testament is used as a messianic title. Yung susunod na magiging anak ni David, ang hihiranging hari na magtataguyod ng buong karihan ng Israel, pero actually the picture of that is the kingdom of God. This Son of David. This beggar, blind beggar, called out to Jesus as Jesus the Son of David. Galing nung understanding na yun. Parang, and then tinawag niya pa si Jesus na ganun. Kilala niya si Jesus bilang mismong Mesiyas na hinayag ng mga propeta sa nakalipas. Nirecognize niya si Jesus nung title na ginagamit na nasabi ng mga propeta. Sa pagkilala niya kay Jesus bilang tunay na Mesiyas at hari, so alam po niya yon. Nalaman niya, Jesus of Nazareth. Jesus of Nazareth? No, I know he's Jesus the Son of David. May understanding po siyang yun at sinabing nagdaraan yung taong iyon, anong ginawa niya? Sumigaw siya. With that understanding. Sumigaw siya kay Jesus, hindi lang dahil yun ang kanyang tanging paraan para siya ay mapansin, of course. I don't know kung ano pa yung other means para siya ay mapansin. Pero of course, being blind, sumigaw po siya and then maraming tao. Hindi po niya yun ginawa for that sense, kundi dahil yun ang tanging pagkakataon na maihag niya ang tunay niyang pangangailangan. That's the only chance. Dumadaan si Jesus at kung hindi siya gagawa ng paraan para siya ay mapansin, magkaroon ng tsansa sa buhay, walang mangyayari sa kanya. Meron siyang act of faith na lumalabas when he called out to Jesus. Being blind,
with all those conditions. Kailangan niya ng habag na nagmumula sa hari ng mga hari at Panginoon ng Panginoon na nagdaraan mismo sa kanila. The Son of David or the Son of God right in their midst. And meron siyang pangangailangan. Not an ordinary man of Nazareth. And he cried out to Jesus, the Son of David, to have mercy on him. Of all people na tatawagin mo, yun na yun. Walang iba na talaga makakatulong sa iyo maliban dito sa totoong Diyos na ito. He is really seeking for Jesus after all. Kumbaga, ganito po yun eh. I'm trying to imagine, maybe he's like praying, if there will be a chance, Lord, makatagpo ko si Jesus. This Jesus of Nazareth they call, but I believe he's the Messiah. If there's a chance, oh, there's a crowd. What's happening? Jesus of Nazareth is in your, what? Jesus of Nazareth, you're here. Or Son of David, you're here. Have mercy on me. I'm seeking after you and you're here. Ngunit ano pong nangyari? Verse 39. And those who were in front rebuked him, telling him him to be silent. But he cried all the more, Son of David, not Jesus, Son of David, have mercy on me. Kung kayo po ay pinatahimik na during that time, will you consider it, I don't have any chance at all? No! Son of David, have mercy on me. I love this moment. Sa inaasahan niyang siya ay babaliwalain, tulad ng karaniwang karanasan nila sa lipunan, sa kanilang lipunan, siya ay hindi nagpatinag, kundi inihayag pa niya ng husto ang kanyang pangangailangan kay Jesus. Nagpakatotoo po siya. Pinakita rito na ito ay mismong paghahayag ng pananampalataya kay Jesus bilang Mesiyas. The emphasis of Son of David. He is recognizing the one who can save him. Sa kabila ng mga taong nais siyang patahimikin, hindi niya hinayaang ang kanyang pananampalataya sa pagkakataong iyon ay hindi maihayag. He's loud enough para yung pangangailangan niyang awa at pagtitiwala sa kayang magbigay ng awa na yun. No, he cried all the more. This must be heard. Kailangan niya akong makita. Kailangan niya akong makatagpo. The question is, nakikita mo rin ba si Jesus bilang tunay na makakasagot sa kondisyon ng iyong buhay? Do you recognize na si Jesus talaga yung kailangan mo sa kondisyon mong yan? Do you recognize the need for Jesus? Or you will let him pass by as if he's not really what I need. Go ahead. Next day, I'll just do the usual thing. No, at that moment, eto na yun eh. I want to be changed. I want to be saved. Another question, kung ikaw ay may tunay na pangangailangan kay Jesus, hahayaan mo bang manahimik na lamang o hindi mo palalampasin ang pagkakataong maiparating kay Jesus na ikaw ay kanyang kaawaan? Are you going to let it
to let it pass by you. Or, no, I will cry all the more. Even these people are keeping me, or trying, or intending me na manahimik lamang, I'll cry all the more. No one can stop me. Imagine, all by himself, wala nga pong makakatulong sa kanya. I love the story because walang makakatulong sa kanya. Si Jesus lang talaga. It's not about giving me something. Lord, give me money. He's a beggar. No, Jesus, have mercy on me. You're the one I need. So first is loud faith. Loud faith. Not just faith na nakikita natin dito. It is a loud faith. Pangalawa, bold faith. Verses 40 to 42. Ito pong nangyaring ito, maihahalin tulad po natin sa yung lalaking bulag, maihahalin tulad po natin dun sa na-preach ni Pastor Cloyd, yung children or actually infants who are coming to Jesus. Pero anong ginawa ng mga disipulo? You cannot come. Well, the picture is, in their culture, talagang hindi din, parang mababang klase yung mga bata. Yun po yun. That's why, at least in our denomination, yung in our Reformed community, as a Presbyterian, we're giving value to the children. Na binibigyan natin sila ng chance na ma-experience yung grace dito po sa Covenant community. Pero again, of course, katulad po ng mga bata na pinapigilan, ito rin pong mga beggars, blind, and others, ay ganun din po, mababa yung klase nila. Karaniwang ang mga ito ay hindi pinapahalagahan sa kanilang lipunan. Pero sa pagkakataong ito, muling ipinakita ni Jesus ang tunay na puso niya sa mga ito. They were hindered, the children, the infants, no, let them come to me. This blind beggar was asked to be silent, pinakinggan ni Jesus. He stopped by. Kumbaga, naglalakad po siya. For example, you're on your way, for example lang po, on your way to work. You have a meeting, for example. I don't know if that's the case for Jesus, na mahalaga yung saan siya patungo during that time, pero he didn't bother. Someone needs me. He stopped. And then, pinansin po niya. Alright, yun po yung makikita natin. Actually, yun yung tingnan nga natin. So, yeah, that's verse 40 pa lang. Sa pagkilala ng lalaking bulag kay Jesus, kasabay ng pagsigaw niya sa kanyang pangangailangan, sumunod na nangyari in verse 40 to 41, and Jesus stopped and commanded him to be brought to him. And when he came near, he asked him. What a drama. Kasi sinabi na nga Jesus, have mercy on me. Pero exactly what he needs, Jesus wants to know, what do you want me to do for you? If there's one wish na sasabihin mo kay Jesus, ano yung sasabihin mo? Well, for this person, he said, Lord, let me recover my sight. Mahalaga sa kanya yun eh. Bulag siya. Ano yung mahalaga sa atin na sasabihin mo rin kay Jesus na bilang hiling? Well, for him, it's so dear to him na makakita din siya. Gusto niya makakita. Lord, let me recover my sight. And one example na pwede ko pong gamitin because I'm a basketball fan and then yung US, nagpe-prepare for Olympics. And if you do not know, yung team ng US is so stacked with superstar players ng mga NBA. Not all are superstars. Pero imagine Kobe. LeBron James. I'm a Kobe fan. LeBron James. Sino pa ba yun? Steph Curry. Joel Embiid. Jason Tatum.
Yeah, Edwards, Ant-Man, ang dami po. No? So, sa isang practice po nila, they're going out from the gym, going to the bus, galabas ng gate, andyan yung bus, knowing na doon daraan yung mga NBA players, may mga fans na naghihintay doon. Yung iba, gusto makakuha ng autograph. Tingin niyo po ba gagawin niyo yon knowing na hindi naman sila talaga kayo papansinin? And you know what? Isang player lang yung naghuminto. If I can show you the video, siya lang yung huminto at kinuha yung pen, pumirma muna siya. Yung iba, gaganon lang. Well, because they are LeBron James or they are good players. Stephen Curry is the only one na huminto po doon. Andun ba ako sa parting yun? Yan. And then, of all players, siya lang po at least. Kasi lahat po ng mga superstars, may kanya-kanyang ego po yun eh. Pero siya lang yung magandang superstar for now na nakikita ko na may character na maayos. He didn't bother to stop at magsulat po, pirmahan. Kung sino man yung naabutan po niya doon. And I want us to read Psalm 145. Kanina ko lang po nabasa ito and I thought, wow, this is a good passage. 145 and verses 17 to 21. I'll go to my Bible lang din po. Okay, Psalm 145 verses 17 to 21. It says here, "The Lord is righteous in all his ways and kind in all his works. The Lord is near to all who call on him, to all who call on him in truth. He fulfills the desire of those who fear him. He also hears their cry and saves them. The Lord preserves all who love him, but all the wicked he will destroy." Maybe there are people who wants the Lord for something. But I love this verse because for those who call on him in truth, he is not only paying attention, sabi dito, he is near to call on him, to those who call on him, to all who call on him. Sinabi pa, he fulfills the desire of those who fear him. Now, going back to our text, no wonder Jesus stopped by. He is beyond Stephen Curry to stop, beyond superstars. But the King of Kings and the Lord of Lords passing by in the doon sa presensya na yun ng beggar na yun, he called out for mercy. Jesus stopped by, and with this understanding, sure enough, he will stop. Because he is near to all who call on him. And he fulfills the desire of those who fear him. The character of God displayed in the person of Jesus Christ. Sa pagpigil ng mga tao sa lalaking bulag, nagkaroon ito ng puwang kay Jesus para bigyan niya ng panahon. Hinintuan niya ito habang siya ay pinipigilan ng mga tao, yung lalaking bulag, at tinanong mismo ang nais niya sa kanya. Hindi rin nag-atubili ang lalaking bulag at sinabi ang kanyang nais na makakitang muli. Share ko lang po kahapon. Ayoko po talaga magpa-picture kay Dr. Mark, but because of the courage of Brother Rai, Pastor, punta tayo doon. Okay. So, because of his courage, nakapagpa-picture ka. Anyway, yun. Okay, ang nangyaring sunod, sabi po dito, and Jesus, verse 42, Jesus said to him, "Recover your sight. Your faith has made you well." The emphasis of faith.
that made him well. Pero ito po alam po natin na hindi dahil tinawag ng tao lang si Jesus kaya siya pinansin. But in Matthew 19 verse 10, it was said, sinabi mismo ni Jesus that He came to seek and save the lost. At another hand, si Jesus naman po talaga ay nagpumupunta sa mga taong gusto niyang iligtas. Kaya siya nandun din sa moment na yun, masasabi po natin. Alalahanin natin na ang lalaking ito ay hindi lang po siya bulag. Siya po ay manlilimos. He's a beggar. Pero alam niya kung ano ang higit na maibibigay ni Jesus sa kanya. Hindi sa lapi. Ano yung, what do you want me to do for you? His wish, not to make him rich, actually. Recover my sight. Hindi kayamanan ang tunay na kailangan niya, kundi tunay na pagbabago sa kanyang buhay. Lalo't higit ang kaligtasan. Siya ay dineklarang makakakita dahil sa ganap niyang pananampalataya kay Jesus bilang Mesiyas at nagkaroon ng panibagong pagkakataon na mamuhay ng marangya dahil nakakakita na po siya. Binigyan po siya ng panibagong buhay. Hindi lang po yun nakakita siya, Pero later makikita natin yung response palalo nung lalaki dito. Namuhay siya actually para kay Jesus. Naganap ang pangyayaring ito dahil hindi niya pinalampas ang pagkakataon na sa buong buhay niya ay tuluyang makaharap si Jesus sa kanyang pagdating. Hindi niya hinayaang mahalampasan siya ni Jesus. Pero sa totoo lang, gusto talaga siyang pansinin ni Jesus. Dineklara ni Jesus ang kanyang kagalingan na nag-uugnay sa kaligtasan na kanya ring natamo dahil sa pananampalataya. I think, hindi lang po ito basta nakakita siya po at this led to salvation. He called on Jesus, the Son of David. The question for us here is, kung ikaw ay tatanungin din ni Jesus, imagine if Jesus will stop to you right now. Ano ang gusto mong gawin niya para sa iyo? Well, again, for this blind beggar, he wants to recover his sight. And if Jesus will ask you right now, knowing what you need, ano yung gusto mong gawin sa iyo ni Jesus? Are you going to recognize na may magagawa siya sa iyo? Naniniwala ka ba sa kakayanan ni Jesus na mabago ang iyong buhay at lalo't higit sa kaligtasang mula sa Kanya? Do you believe that? Sa lahat ng iyong pwedeng hilingin kay Jesus, naiintindihan mo ba na kailangan mo ng Kanyang awa at kaligtasan? That's what we really need. The mercy of God and salvation. That's about bold faith. Hindi po siya nahiya, by the way. I want to recover my sight. You are the Son of David. First, loud faith. Second, bold faith. And last, glorifying faith. This completes the picture of salvation. Verse 43, Masasabing nagkaroon ng tunay na kaligtasan ang lalaking bulag at hindi lang siya basta gumaling. Sabi sa huli, verse 43, and immediately, he recovered his sight. And what happened next? Well, he followed him because he can see already. Ayaw niya nang manatili doon or probably in that picture, hindi niya na kailangang mag-beg. Pero the picture here, he followed Jesus, glorifying God. In other words, the triune God, if there's a knowledge of the Holy Spirit during this time, but the picture of the whole triune God. Hindi lang si Jesus. Hindi lang po yun. And all the people
when they saw it, gave praise to God. They joined the praise to God because of what happened. Tuluyang nakakita ang lalaki, right? Sumunod kay Jesus at nagpuri sa Diyos. The pattern. Masasabing ito ay hindi lang ordinaryong pagpupuri, right? Na praise. Hindi lang ito ordinaryong pagpupuri, kundi pagkilala sa tunay na Diyos na naghirang kay Jesus bilang tunay na Mesiyas. We can say that. May tama siyang pagkaunawa kay Jesus at sa Diyos na naghirang kay Jesus. The God of the Jews, let's say, is the God who called Jesus to be the Messiah. Ang kanyang pananampalataya ay tunay na nagdala ng kaligtasan dahil siya ay nagpupuri sa tunay na Diyos sa pamamagitan ni Jesus na anak ni David. Bukod rito, ang kanyang pananampalataya ay nagdulot ng pagpupuri para sa mga taong nakasaksi sa mga sandaling iyon. These people also joined the praise. And yesterday, I think, Mark Garcia said na yung punto daw po ng ating kaligtasan ay hindi lang maging maayos ang buhay natin at tayo ay maging safe and sound eternally in the next life. The point is the glory of God and not you and your salvation. Hindi nagtatapos yun sa yung kaligtasan lang na tila ikaw ang sentro. The point of it all, the narrative is yung glory ng Panginoon, ng Diyos. God is the point of our salvation. Sa pag-aakala ng iba na may taong wala ng pag-asa sa buhay, pinawalang katotohanan ito ni Jesus sa teksto. Tulad ng mga tao na no, keep silent, diyan ka lang. For Jesus, no, I will fulfill the hope of these longing ones. Akala ng marami ay hindi pakikinggan at bibigyang pansin sa kanyang pangangailangan ang lalaking bulag, ngunit sila ay nasurpresa, huminto si Jesus at pinansin yung taong nasa sulok na yun. Nagkaroon din ng pag-asa ang marami sa kaligtasang matatagpuan kay Jesus. Yung mga taong yon, probably nagkaroon din sila ng hope. They found hope in Jesus, tulad dun sa nasaksihan nila. At sila ay nagpuri din sa Diyos. Nagkaroon din ng pag-asa ang marami sa kaligtasang matatagpuan kay Jesus sa sino mang tumawag ng may purong intensyon sa Kanya. If you have a pure intention, pwede ka palang pakinggan ng Diyos at mabigay yung kagustuhan mo. They saw it. Ang sino mang tila wala ng pag-asa sa buhay, ngunit umaasa sa awa ni Hesukristo na buong loob na hinahayag ito ay makakaasang diringgin pagkakalooban ng tunay na pagbabago sa buhay at lalo't higit ang kaligtasan. I'm sure about this. Kung sino man po sa atin ang talagang tatawag kay Jesus at talagang hinahayag ito, you recognize your need of Jesus, ay makakaasang diringgin pagkakalooban ng tunay na pagbabago sa buhay, not just the change or transformation that this world knows, at lalo't higit ng kaligtasan. Naway maunawaan natin ang husto ang mensahe sa atin sa umagang ito, which is, saving faith sees the need for Jesus as the Messiah that cries out for mercy, leading to a full life of worship
and obedience. Again, tatlong katangian ang pinakita nito sa teksto. Una, loud faith. Second, bold faith. And third, glorifying faith. And here's my last words in understanding the message. Hindi pinalampas ng lalaking bulag ang pagkakataon na maihayag ang kanyang pangangailangan kay Jesus nang ihayag niya rin ito ng ganap. Hindi niya pinalampas. Siya man ay bulag. Bulag po siya. Nakikita niyang si Jesus ang tunay na Mesiyas kahit bulag siya. Hindi man siya nakakakita. But in his heart, alam niyang siya yung Mesiyas. Grabe po yung faith element doon. Nakita niya ng tuluyan si Jesus dahil sa tapat niyang paghahayag ng kanyang pananampalataya sa kakayanan ni Jesus. Ayokong maging dito, no? Tayo po hindi rin natin nakikita si Jesus eh. We only have the eyes of faith. But just like this blind man, one day makikita din po natin literally si Jesus. That's one thing for sure na gustong gawin ni Jesus dun sa taong yun, to see me. Recover my sight. Pero one thing na pwede pong intention doon, gusto kitang makita. Pwedeng maisip po natin yun. Nakita rin ng marami kung sino talaga si Jesus dahil sa pananampalatayang kanyang ipinamalas na sila rin ay nagpuri sa Diyos kinalaunan. By the way, Jesus is passing by. He might be busy for what? To fulfill the mission on the cross. No, I'm going to the cross. No, huminto muna siya at pinansin niya. That is so important for him. Pero masasabi rin natin na hindi lang niya gustong magkaroon ng paningin, nais niyang makita ng tuluyan si Jesus. He really wants to see Jesus. Nangyari ito dahil sa kanyang pananampalataya. Walang-wala siya. And I love that condition na talagang umasa lang siya kay Jesus. Bulag. The last question for us is, nais mo rin bang makita si Jesus ng higit sa anumang pwede mong naisin? Of all the things na gusto mong makuha sa Kanya o kaya sa Diyos, nais mo bang si Jesus talaga ang gusto mong yung sight to behold, ay si Jesus talaga yung maranasan mong sa pleasure na yun? Huwag mong palampasin ang pagkakataong ito. And I want to end sa imbitasyon ng Diyos sa Isaiah 55 verses 6 to 9. It says, "Seek the Lord while He may be found. Call upon Him while He is near. Let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts. Let him return to the Lord, that He may have compassion on him, and to our God, for He will abundantly pardon. For my thoughts are not your thoughts. That's why you submit to me." Kung ano man yung iniisip mo, my thoughts is higher than your thoughts. Just return to me. Trust in me. Neither are your ways my ways, declares the Lord. For as high as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways. Sobrang taas po nun sa thoughts natin versus the thoughts of, or the ways of God. And my thoughts than your thoughts. So seek the Lord while He may be found, and call on Him while He is near. Let us pray. Lord, thank you for your word. Thank you for the word that you have allowed us to feast
at this moment, O God. Lord, thank you for the truth na meron po kaming pag-asa sa buhay sa anumang kondisyon namin dahil si Jesus, He is willing to come, to stop for us. He is willing to listen to what we need. He gives time for us. Kahit hindi kami nakikita, He can see us. And He gives the desires of those who fear Him. Lord, thank you. And whatever, O Lord, ang pangangailangan namin, ultimately, we need your mercy. Have mercy on us. We want to be changed. We want to be saved. Have mercy on us, O Lord. Recover our sight also, O Lord, because we cannot see you. Recover our true sight na kung saan kayo ay dapat namin makitang maganda, O Diyos. But because of sin, because of the corruption, O Lord, we are blinded to see you. Lord, have mercy on each one of us, that the light of the gospel, O Lord, will be shown on us, O God. And may we see Jesus Christ indeed, O Lord. Do this by the work of your Holy Spirit right now, O Lord. We give you thanks and praise in Jesus' name. Amen.